Nang maubos ang kayamanan sa sugal, napabayaan na ni Ramon ang sarili. Hindi nagsusuklay at suot ang damit na ipinantulog sa kotse kung pumasok siya sa opisina ng customs. Nag-deteriorate na yung health ko. Marami na akong sakit, rayuma, yung halos di ako nakakalakad, hanggang sa nagkaroon ng tubig yung tuhod ko. Nang magkasakit, umuwi si Ramon sa kanilang bahay. Nag-birthday ako. Putol ang ilaw ko. Wala akong kasama. Umiiyak ako. Sabi ko, ano nangyari sa buhay ko? Ba't nagkaganito? Total, sabi ko ganun, wala na rin lang akong halaga. Wala na rin lang akong pag-asa. Gusto ko na magpakamatay. So, noong time na yun, tinitignan ko na yung baril. Ang sabi sa akin nung boses, iputok mo na sa ulo mo para matapos ka na. Total, pagod na pagod ka na eh. Buhay ko. Nagkataon na meron akong nakitang poster nakalagay doon, I will sail with Christ till the end. Sabi ko, hindi nga ako bibitaw sa'yo kahit ano mangyari. At that time naman, meron dumating na sulat doon sa kapatid kong nasa Amerika. 7 years na siya sa Amerika, hindi sumusulat sa akin yun. Kuya, alam namin kung ano nangyayari sa'yo. Pero ikaw yung kuya namin na matatag. Kaya mo yan, kuya. At doon sa aking kalagayan ng mga panahon na yon na walang halaga, meron pa palang nagpapahalaga sa akin na sinasabing, kaya ko. Kaya mo yan, kuya. So, ang sabi ko sa sarili ko, sabi niya, kaya ko. Sa hangaring magkaroon ng lunas ang buhay, kahit paika-ika, pumunta si Ramon sa isang healing crusade sa Quezon Memorial Circle. Sabi ko, hindi kita kilala. Pero kung ikaw ang Diyos na buhay, magpakilala ka sa akin. Tulungan mo ako. Kaawaan mo ako. Paghimalaan mo itong buhay ko. Itong bulok na buhay na to, na wala ng pag-asa. Lahat ng hakbang kong ginawa, puro sa masamang bisyo, puro sa kasamaan. Iisa lang ang alam kong tama akong gagawin, yung ibigay ko yung buhay ko sa'yo. Gamitin mo itong buhay na to. At doon sa mga ganong pagkakataon, alas 3 ng hapon, mayroong hangin na dumapo dito sa aking balikat. Yung hangin na yon, kakaiba. So naintindihan ko, yun ang Espiritu ng Diyos. Yun ang banal na Espiritu. Nagsimula ng kumilos ang Panginoon sa buhay ni Ramon. Meron akong Biblia na nakuha sa amin, binabasa-basa ko. Pero at that time, hindi ko masyadong maintindihan. Pero maganda ang nararamdaman ko nung nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Ayun pala, parang nangungusap na sa akin yung salita. So narinig ko yung God will make a way where there seems to be no way. And heal me, O Lord. Parang sabi ko, ang ganda nung kantang yun. So paulit-ulit kinakanta ko siya. Pinatutugtog ko siya, bumili ako ng tape. Naisipan ni Ramon na magpa-assign sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport bilang customs examiner upang muling makihalubilo sa maraming tao. Kung dating nakalimutan na niyang umiti, binago ng Panginoon ang kanyang disposisyon. One night, bigla na lang dumating sa akin yung tumawa ako ng tumawa. First time ako nakatikim ng tawa. Kaya ang sarap-sarap ng pakiramdam ko kasi yung unang-unang ngiti nakita ko sa buhay ko. Nagbago na pati yung mukha ko. Dumating na rin yung point na nagpunta ako sa chapel. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako makagawa ng mabuti. Kasi all throughout my life, hinahiya ako ng mga magulang ko. Puro masamang bisyo yung ginawa ko. Gusto ko rin maranasan gumawa ng mabuti. Tulungan mo ako. Kinabukasan, doon na nangyari na merong nakaiwan ng black jacket sa conveyor. Merong mga pera. Nasa mga worth 1 million siguro. Pare, maraming dolyar. Baka uwing ipon doon ng OFW. Oo nga, mukha nga eh. Dali, tingnan natin baka may edit dito. Pare, si Mr. Lubiano. Ang pangalan nito eh. Ang page ko. Dali, hawakan mo ha. Habol ako sa page ko. Incoming passenger Lubiano, can we check your jacket at the Customs Collector's Office arrival area? Ako po si Mr. Lubiano. Mr. Banan po, mabuti ba? Nandito pa kayo, hindi pa kayo nakakalis eh. Maraming salamat po. Akala ko lahat ng ipon ko mapupunta sa wala. Wala niyo, nandito ka pa eh. Ito, konti pa po yan. Sir, wag na. Salamat na lang. Trabaho lang po. Maraming salamat sa inyo. Pinarangalan sina Ramon at Manolito Alano sa katapatang ipinamalas
at na-publish din ito sa dyaryo. Yung ano sa akin ng nanay ko, tumawag sa akin sa telepono. Congratulations anak. I'm proud of you. Pagkatapos, yung anak ko nagkwento sa akin. Sabi niya, Dad, kinukwento kita sa mga kaklase ko, tatay kita. Pinagmamalaki kita doon sa mga kaeskwela ko. Pagkatapos, tumawag sa akin yung mga kapatid ko, Kuya, nabalitaan namin nangyayari sa'yo dyan. Kinukwento ka namin doon sa mga kaibigan namin doon sa Amerika. Pinagmamalaki ka namin. Kapatid ka namin. Yun yung first days ko na gumawa ng mabuti. Nananarasan ko, pinagmalaki ako. Hindi na nila ako kinakahiya. Ang karanasang iyon ang sila ng paggawa niya ng mabuti sa kapwa. At ito'y nagbunga nang ma-promote siya bilang hepe ng Entry Processing Unit sa NAIA Pair Cargo Warehouse. Makalipas ang 7 taon, muli siyang na-promote bilang hepe ng Entry Processing Division. Doon sa paggawa ng kabutihan, dumami ang mga kaibigan ko, sumaya ang buhay ko. At pinagtiwalaan ako. At yun, naintindihan ko, pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Sa salita ng Diyos, natagpuan ni Ramon ang lunas sa kanyang sakit na pagsusugal. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Bumitiw sa tanikala ng pera at sugal si Ramon. Bagkus pinili niyang kumapit sa Panginoong Diyos. Ang dating mga hawak ko ng manok, bote ng alak, bewang ng babae. Pero ngayon, ang lagi kong hawak-hawak, Biblia. Dati ako nagpupunta sa mga sabungan. Ngayon naman, alipin na ako ng Diyos. Lahat naman ng lugar pinupuntahan ko kung saan ako pwedeng magpakilala ng Diyos, ng buhay na Diyos. Sa Drug Rehabilitation Center, sa Muntinlupa, sa Letro, sa Pasay Jail. Ipinahayag din niya ang salita ng Diyos sa mga kasama sa Bureau of Customs. Sila mismo ay saksi sa pagbabagong nangyari sa buhay ni Ramon. Nabigyan din siya ng pagkakataong magsulat ng sariling column na God's Corner sa lingguhang Customs Balita, ang dyaryo ng Bureau of Customs. Unti-unti na rin niyang inaakay ang mga anak at magulang sa Panginoon. Pagmula nung nakilala ko ang Panginoong Diyos, hindi nga lang siya nakikita, pero nalalaman ko at nakilala ko na siya ay buhay at siya ay tapat na kaibigan at siya ay hindi tumatalikod. Lagi siyang nandyan, sasamahan ka niya. Basta marunong ka lang magpakumbaba.